Dapat may konting lambing. Dapat ang yes mo, hindi po ganyan, tita. Nauna ka, ha? Ganito po ang tawag pag yes, ha? Kung gusto mo talagang yumaman ka, dapat may konting lambing, ha? Ibang klaseng lambing yung ginawa ni tita, eh. Ganito po ang lambing na gusto ko, ha? Kailangan ganito. Yes. O, diba? Mas seductive. Okay? So, okay lang po ba? Pag may konting tanong, may konting sagot? Yes. Yan. Mga napaghahalata kayo, no? Okay, so pakilala na lang po muna ako. So, I'm Lani Leonor. I'm an advertising graduate from PUP. So, ang advisor ko po, nagme-mentor po sa akin is mother ko. Retired teacher na po siya. At sabi niya sa akin, anak, basahin mo yung libro ni Robert Kiyosaki. Sino po ba ditong familiar na kay Robert Kiyosaki? Pakataas po yung mga kamay. Taas lang po, hindi yes. Sige, taas ang kamay. Gusto ko lang po makita. Okay, so medyo marami rin pala. So, sino nga po ba si Robert Kiyosaki? Siya po yung author ng Rich Dad, Poor Dad. And according po dun sa unang book na isinulat niya, yung principle na nagustuhan ko po dun is tayo daw po okay lang na maging empleyado. But, during our employment period, kailangan daw po kunin na natin lahat ng experiences na kakailanganin natin. Pero after that, hindi daw po dapat tayo matapos sa pagiging empleyado lang. Dapat matuto rin tayo negosyo. So, yun po yung ginawa ko. Naging empleyado rin po ako for 4 years sa iba't ibang advertising company. Pero after po nun, nag-decide po akong magtayo ng sarili kong advertising firm. Pero nung nakita ko tong negosyo na to sa Alliance in Motion Global, ay grabe, shinutdown ko po yung business ko. Even po yung masteral ko, hindi ko na po tinapos. Bakit? Kasi nung ginawa ko po tong negosyo na to, ay humarap po ako sa napakatinding problema. At yun po ang good news namin sa inyo ngayon. Pag nagustuhan nyo yung negosyo na ipepresent namin sa inyo ngayon, ay nako, bibigyan din po namin kayo ng problema. Okay lang po ba yun? Parang 5 na lang yun, nag-yes ha. Siguro iniisip ng iba, ano ba naman yan? Gabi pa naman, problema lang pala ibibigay sa akin. O eto, okay lang po ba? I-share ko muna sa inyo kung naging problema ko. Kasi malay nyo, hindi ba? Magos nyo yung opportunity na ipepresent namin sa inyo ngayon, ma-encounter nyo rin yung naging problema ko. Aba, at least, alam nyo na yung gagawin nyo. So, uulitin ko po ang tanong. Okay lang po ba? I-share ko muna sa inyo kung naging problema ko. Yeah. So, ano nga po ba naging problema? Ang naging problem ko po, nung ginawa ko po tong business na to, after doing the business in 1 year, ang naging problema ko po is I bought my first brand new car. Okay, alam ng iba, tulala pa rin. Sabi naman ngayon. Kaya joke lang po yun, ha? Hindi po talaga yun naging problema ko. Naging problema ko po talaga, nung pong nabili ko po yung kotse, hindi po ako marunong mag-drive. Wala pa akong lisensya. Kalinta na binili ko yung kotse, nakiusap pa ako sa ahente ng Honda. Sabi ko, pero paka-deliver naman dito yung kotse. Ang mga ahente, kilala mo babait po yung mga yan. Tama po ba? Hindi, sa umpisa lang yan. Hindi, joke lang. Mabait talaga yung mga yan. So, deliver naman nila. The next day, saka lang po ako nag-apply ng student license. Ang student license, good for 6 months use. And since hindi nga ako marunong mag-drive, na-maximize ko po yung 6 months. Pero, nung natuto ako mag-drive, ay grabe, excited na excited akong i-drive yung sarili kong kotse. At sa sobrang excitement ko, may napatunayan akong isang bagay. Ano yun? Napatunayan ko na totoo pala, no? Totoo pala ang mga insurance ng kotse. Oo, bakit? Kasi unang salang sa kalsada, bangga agad ang inabot ko. Kaya 'di ba, ang saya. Pero kung kayo ngayon napapipiliin ko, sige, mamili po kayo. Ano bang gusto niyo maging problema? Yung problemang na-encounter ko o itong pangalawang problema na tipong ang galing-galing mo mag-drive. Kaskasero ka sa daan, may lisensya ka pa, professional pa. Pero ito ngayon ang problema mo, wala ka namang sariling sasakyan. Ano mas gusto niyo yung problema? Yung nauna yung pangalawa. Mas maganda yung problema ko, di ba? Dahil madaling mag-aral mag-drive. At madali rin kumuha ng lisensya. Pero mahirap bumili ng sariling kotse. Kaya kung gusto nyo maging problema, yung naging problema ko, nako, simple lang po ang dapat nyong gawin. Kailangan lang po, keep an open mind lang po tayo for the next 30 minutes. Okay lang po ba? 30 minutes lang. Yes. Parang ayaw nung iba. Okay lang po ba? 30 minutes lang. Yes. And 5 hours. Tagal nyo sumagot ha, kaya tatagalan din natin. Pero ito,
Dalawa lang naman po ang magiging topic natin ngayon. Ano nga ba ang i-expect natin? Una, tutulungan po namin kayong gamutin yung mga sakit nyo sa loob ng katawan. At pangalawang, tutulungan po namin kayo is tutulungan namin kayong gamutin yung mga sakit nyo naman sa... Parang mas doon kayo interesado. May pasabay-sabay pa kayo, pero sa katawan, walang dating. Eto po naniniwala kasi ako na health is wealth. Kasi kahit sabihin na natin ikaw ang pinakamayaman na tao, pero pag ikaw tinamaan ng isang matinding sakit, ano kaya pwede mangyari sa pera mo? Mauubos din yan eh. Kaya okay lang po ba, bago natin pag-usapan yung mga sakit nyo sa bulsa, unahin na po natin gamutin yung mga sakit nyo sa loob ng katawan. Okay lang po ba? Yes. Kasi naniniwala nga tayo na health is wealth. Naniniwala po ba kayo doon? Yes. Importante po ba ang health? Yes, kasi kapag hindi mo pinahalagahan ang health mo, anong susunod na nagsasuffer sa'yo? Yung bulsa agad? Talagang puro bulsa ka agad no? Hindi. Ang unang magsasuffer sa'yo is yung katawan mo. Hindi naman kaagad bulsa di ba? Magkakasakit ka niyan, di ba? Pag pinabayaan mo ang katawan mo, anong pwede mangyari? At pag ikaw nagkasakit, ang tanong ngayon, katawan mo lang ba ang nagsasuffer? Anong susunod dyan? Hindi, bulsa pa rin talaga, di ba yung? Talagang bulsa pa rin ha? Sige, pwede na yan. Hindi ba yung trabaho mo? Lalong-lalo na kapag, alam naman natin yan, pag empleyado, no work, no pay. Kapag may sakit ka, makakapasok ka ba? Hindi. At pag hindi ka nakapasok, may sweldo ka ba? Wala. Kahit nga sabihin na natin negosyante ka nasa bahay ka lang, may sakit ka, kahit nga sabihing ubo lang yan, nako, pag narinig ng kapitbahay, inuubo ka, baka hindi pumunta yan sa'yo sa tindahan mo. Bakit? Sabihin, may TB si Mare, wag tayong bibili dyan. Tama, mawawalan ka ng customer. Kaya kahit may negosyo ka, kahit sabihin na natin, or nag-freelance ka, na agent ka, inuubo-ubo ka, baka walang gustong makipag-usap sa'yo. Makakakuha ka kaya ng kliyente. Hindi rin. Kaya pag nagkasakit ka, hindi lang katawan mo, pati trabaho mo. Kahit nga sabihin natin sari-sari store, ang maging negosyo mo, sa bahay lang, may sakit ka nga. Kapag ikaw ang tumao, iisipin nila may TB ka, kaya anong pwede mong gawin para kumita yung tindahan mo? Magpapatao ka. Tama, kukuha ka ng karelyebo mo. Ang nagkataon, yung kinuha mo pang karelyebo, babae. Nagkataon yung babae, may boyfriend. Ginutom bigla, pumunta sa tindahan mo. Nanghingi ng Skyflakes, bibigyan ba yan o bibigyan? Inuhaw pa. Sabi, Coke. Bibigyan ba yun? Bibigyan na naman yun. Tama, bukas nga ang tindahan mo, pero saan napunta ang kinita mo? Kay boyfriend. Tama. Kaya pag ikaw nagkasakit ka, naku, hindi lang sarili mo ang napapahirapan mo, pati yung trabaho mo. At hindi lang po pati trabaho. Ano pong susunod na napapabayaan natin pag nagkakasakit tayo? Family. Kasi lahat naman po tayo, malamang kahit hindi taga-AIM Global, bakit nga ba tayo nagtatrabaho? Hindi ba para sa pamilya? Hindi naman para lang sa sarili. Kaya ito ngayon ang bottom line dyan, mga kapatid. Pag ikaw nagkakasakit ka, hindi mo pinapahalagahan ng kalusugan mo, hindi lang katawan mo ang napapabayaan mo, hindi lang trabaho mo, pati pamilya mo. Kaya ang bottom line yan, pag hindi mo pinahalagahan ng kalusugan mo, isa lang ibig sabihin yan, hindi mo rin pinapahalagahan ang pamilya mo. Bakit? Kasi pasinin mo wala ka nang kinikita. Dahil may sakit ka, napupunta pa yan dito, sa sakit mo. Tama? Kasi pag nagkasakit ka, gagastos ka rin dyan. Tama po ba? Anong unang-unang gastos pag nagkasakit? Bulsa pa rin. Tara si tatay. Oo nga, bubunot ka na nga ha? Para saan ngayon yung bubunutin mo pag nagkasakit ka? Hindi pwedeng gamot. Doktor muna. Kasi hindi mo naman pwedeng resetahan ng sarili mo. Tama? Inuubo ko, bala na, tubig na lang. Hindi pwede. Check up ka muna, tama. At pag nagpa-check up ka, kalimitan, eto naman ang SOP Pag nagpa-check up ka, syempre, i-BP ka muna. Pagkatas kang i-BP, anong susunod na ginagawa? Ano yun? Stethoscope, tama? Pahihingahin ka niyan. Ubo. Dito naman sa likod, umubo ka. Dok, ano sakit ko? Ubo. Okay, imagine. Ninyo yan.